Sa Roxas Oriental, Mindoro na nagpatuloy ang buhay ni Jessie kasama si Maricel at ang mga anak. Maraming trabaho ang pinasok ni Jessie para maitaguyod ang pamilya bago mawala ng paningin. Nung nag-sidecar ako po, ay isa pa lang anak namin hanggang nagtatlo. Sidecar gapon ako, kontraksyon. Nasa-isari lang po akong trabaho, arang kumita lang ako po. Ngunit taong 2021, nang tuluyan ng mabulag si Jessie. Nag-uwi ako sa bahay. Pagdating po, ay nag-away yung dalawa ng magkapatid. Yung anak ko po, ay di sinaway ko. Pagsaway ko tanay, sumigaw lang ko isang beses ay bigla nang aopta na akong mata. Oo, nakapatingin ako sa ospital. Ay sabi ang doktor ay hindi daw nila maoperahan. Ay ito katarata, hindi nila kaya dyan sa udyong. Ngayon, ang panganay niyang anak na si Jim na ang sumalo sa responsibilidad ng kanyang ama. Nung nalaman ko po na si Papa is wala pong pantingin, halong emosyon po yung naramdaman ko. Gawa ho ng siya ho yung nagpo-provide ng mga pangangailangan namin. Nakatsagal na yung kasahin ko isa. Saksi rin daw si Jim sa mga panahong nangungulila ang ama sa kanyang pamilya. Pag Pasko din po, tuwing birthday po niya, nag-iinom at nag-iiyak na lang po yan siya mag-isa. Isang vlogger ang nakakilala kay Jessie, si Choi. Nakilala ko po si Kuya Jess. Gawa na po yun sa content ko. Charity haircut sa mga may sakit, PWD. Nung time na yun, habang ginugupitan ko siya, nagkukwentuhan po kami. Naikwento niya po yung about sa sa buhay niya. Sa vlog ni Choi, inilahad ni Jessie ang labis na pangungulila sa kanyang mga naiwan sa probinsya. Pero malay mo, Kuya Jess, mapanood nila tong video na to. Oo. Ano mo masasabi mo? Ay, pasalamat sa Diyos. Panawagan dun sa mga kapatid. Magkita-kita kami ng mga kapatid ko. Aron kami ay masaya. Ano po yung pangalan ng kapatid mo, Kuya Jess? Ay, si Orsing Tinoy. Hindi nga ako makontak-kontak, wala mo ko silipon. Nahabag po talaga ako. Nung in-upload ko po yung video, marami pong naawa kay Kuya Jess. Ngayong bagong taon na, matutupad kaya ang matagal ng kahilingan ni Jessie? Nang makita namin ang panawagan ni Mang Jessie sa social media, agad kumilos ang aming team para hanapin ang kanyang pamilya sa Misamis Oriental. Pero hindi lang mga kapatid ni Mang Jessie ang nahanap namin. Nadiskubre rin namin ang nanay ni Mang Jessie pala ay buhay pa at araw-araw hinihintay ang pagbabalik ng kanyang nawalay na anak. Sa El Salvador City sa Misamis Oriental pala, naninirahan ang pamilya ni Jessie. Ang kanyang ina na si Pila, ngayon ay 80 taong gulang na. Hirap ng lumakad at mahina na rin ang pandinig. Pero ang hindi nagbago ay ang pangungulila niya sa nawalay na anak. Ang unang humarap sa amin ay si Urseng. Tama lang na siya sa hilak, handom. Nga unta, muuli lagi kuno iyang anak. Kumaon sa na to ni ma, nga wala manggitang wala. Naug ato pong dadon ang iyang pamilya, di pa rin siya manggod ang iyang asawa. Sa na maglisod kita, nangandoy, begid lang tigwang nga makita gid niya iyang anak. Makauli gid unta din he. Nakilala rin namin dito ang iba pa niyang mga kapatid. Sina Tateng, Helen, Tata, at Max Jem. Nakausap din namin ng masinsinan si Orseng, pati na si Tateng, ang mga ate ni Jessie. Sila ang mga asawa ng mga bayaw ni Jessie na sinasabing nanakit daw sa kanya. So, sabi naman niya, trabaho siya doon. Tapos nalaman namin may asawa na siya doon. Nagpunta ko doon sa Maynila. Hinahanap ko siya. Hindi naman kami nakita. Kinumpirma ni Urseng na napagsasalitaan daw ng asawa niya noon si Jessie. Kanang makuan na siya usay mahubog kay mga abog kana. Ay pemana pa kanang sakit bitaw nga pulong. Na ako magsakitan ba ako makayon ko nga ay paginganaan ko mamahod kay pinalangga kay na ako na sila timbang kay na ako aning baul timbang kay na sila sa ako.
kami to tanan to ami sa baon. Pahit anak ka daw. Pay malayas mo. To gapa ako anak mo dis balay kapubuhin anak ba. Pero aya ra mo pud og mahubog. So di mahubog nang ako pares di man. Si Tating naman, mistulang tikom ang bibig sa mga kwento noon. Wala nang pong nanakit sa kanya na hindi ko alam. Wala naman. Pero nang makausap namin ang pangatlo naman sa magkakapatid na si Helen, iba ang kanyang naging tono. Hindi lang si JC nakatikim sa yung sinabi yan. Pati ako. Minsan si JC parang masaktan siya kung malasing na ang aming bayaw. Mudagan mi. Nung mga oras na yon, kasama rin ang magkakapatid si Junior ang isa sa bayaw ni Jessie. Pero hindi na rin siya nagpa-interview. Pero depensa ni Urseng, May man kinaiya basta di lang makainom. Kana lang makainom bagay sakit o sinutihan. pero tila ang panahon na ang maghihilom sa sugat na ito ng kanilang pamilya. Dahil iisa naman ang nais ng lahat, ang magkasama sila muli at mayakap ang isa't isa. Jesus, sana uwi na ka. Kasi mahal ka namin eh. Lahat ng araw, hinahanap ka namin. Minsan hindi na ako makatulog eh. Kasi inahanap ko siya. Mahal ko yung kapatid ko. Gusto ko siya makita na. Nais ng aming programa na kapag naganap na ang pinakamahalagang tagpo sa buhay ni Jessie ay maging perfect ang moment na ito. Magiging buo lang ito kung bukod sa mayakap ay makita niya kung ano na ang itsura ng kanyang pamilya at dati nilang lugar. Kaya naman dinala namin siya sa isang espesyalista upang ipatingin ang kalagayan ng kanyang mga mata. At para malaman na rin kung kaya pa itong malunasan. Maibabalik pa nga ba ang paningin ni Mang Jessie? Sabi ko po, isipin mo nakatingin ka sa malalim. Nagmula sa'yo. So, may nakikita ka bang ilaw ngayon? Wala. Wala. Okay, sige. Just look. Marami akong ginawang examination sa mata mo, no? Para makita ko mabuti kung ano yung sitwasyon ng mata mo bago kita makausap. Yung ugat ng mata mo, marami nang na-damage. Kung meron ka sanang nakikitang ilaw, no, kahit na paano, o galaw ng kamay, no, magkakaroon pa tayo ng pag-asa kung ano yung dapat natin gawin. Yung nerve tissue ng mata mo, medyo marami nang namatay, no? Mahirap na ma-recover yung vision mo, eh. Meron akong nakikita po. Sa ngayon, palagay ko yung mga operasyon, wala nang magagawa kasi yung ilaw hindi mo na nakikita. Hindi rin pala katarata ang kalagayan ni Jessie sa lungat sa naunang diagnosis ng doktor sa kanila. So magkaiba yung naging examination natin sa kanan at saka sa kaliwa. Doon sa kaliwang mata niya, nung na-examine natin siya, nung dinilate namin yung pupil at nakita ko yung buong part ng lens niya, wala siyang cataract doon. No? Tapos nakita na natin yung retina niya at yung optic nerve niya na talagang yung optic nerve niya namatay na. Ibig sabihin yung nerve cells niya patay na lahat. No? Kapag namatay na siya, hindi na nagre-regenerate yung cells. And that usually happen pagka may glaucoma yung pasyente. Wala akong magawa. Kung hindi ko makikita wala, di tanggapin ko na lang eh. Nandito naman kami pa eh. May purpose ka pa rin. Kaya natin yan. Hindi man maibabalik pa ang paningin ni Jessie, handa naman kaming isakatuparan ang matagal na niyang kahilingan. At yan ay ang makauwi siya. Mang Jessie, tanggapin niyo po itong plane ticket na ito. Sasamahan po namin kayo na masagot na ang matagal niyo ng pangungulila sa inyong mga kapamilya. Masaya na po ako. Mayakap ko ako magulang po.
sobrang halaga po ito para sa papa ko kasi sobrang tagal niya na rin pong gustong mangyari to. Sabay sa abot kung saan mapadpad. Agad kaming lumipad pabalik ng Misamis Oriental. Baka Si Jessie, tahimik lang na dinadama ang lumiliit na distansya sa pagitan niya at ng pamilya. ang tinig mo. Sa mga oras naman na ito, kasama namin ang pamilya ni Jessie sa tabing dagat. Sa gitna Inaalala ang ng panahon bagyo, na lumisan ang kanilang kapatid. lumipas ang dilim. Liwanag ay nagmula sa'yo. Makalipas ang ilang sandali, Umiiyak sa maraming dahilan. Di alam ang katapusan. Walang katahimikan, mundong nasilayan. Salamat, Ginoo! Salamat, God! Salamat, Kaingan ko. Pag-iikan mo, dili mo gitingana mo kahimtang. Iampo ka na ko sa Ginoo nga makauli ka. Mahalaga, di bali hindi ako makikita. Basta makita ko siya mayakap na buhay pa ako. Salamat po sa inyo nga dala niyo ako dito. Salamat po sa inyo lahat. Wish ko lang po na natupad ang aking pangarap na mayakap ang aking pamilya. binigyan din namin ng pagkakataon na mag-bonding ang magkakapatid sa isang hapunan na ito. Tumahan ang aking puso. Lumipas ang dilim. Liwanag ay Para patuloy na ang komunikasyon ni na Jessie at ang kanyang pamilya, narito ang isang espesyal na smartphone para sa visually impaired kagaya ni Jessie. At syempre, ang tulong pinansyal para sa kanya. Maraming po salamat po sa inyo. Mga kapuso, kung meron po kayong wish na lagi niyong minamanifest, i-comment nyo yan sa aming official Facebook page at malay nyo, ang wish na yan ang next naming tutuparin. At lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. wish ko